Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa unang linggo po tayo sa 40 araw ng paghahanda o Kuwaresma. Pinagdiriwang din natin po ang pambansang linggo para sa mga migrante, National Migrant Sunday. At isama po natin kalakip ng ating mga taus-pusong panalangin ng ating kapwa Pilipino, ang mga overseas Filipino workers. At ngayon din, masasaksihan po natin. Kaya po nandito ang ating kapatid na si Father Benny de Guzman ng Society of Jesus. Masasaksihan po natin ang pagtatalaga ng mga lingkod para sa parish music ministry. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalungklok, roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon.
Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos. Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala nga ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob na Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ang kaparusahan sa lahat, ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao, ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng banal na lungsod. "Kung ikaw
ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanya mga anghel na ingatan ka, aalalayang kanila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Pagkatapos dinala rin siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo'y mag-ayuno, pakainin, dukhang Pilipino. Tayo'y mag-ayuno, pakainin, dukhang Pilipino. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Kapapasok natin sa mabiyayang panahon ng Kwaresma. At sa unang linggo ng Kwaresma sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, si Jesus ay nag-aayuno, nagdarasal at nag-aayuno sa ilang upang ang kanyang konsentrasyon ay ang kanyang paglilingkod at pagmamahal sa iisang Diyos. Ngunit siya'y tinukso. Ang pag-aayuno, mga kapatid, ay mahalaga sapagkat dinidisiplina mo ang iyong sarili. Una na muna, may maling pag-aayuno. Yung Pariseo, nagdadasal. Nag-aayuno ako. Nag-iikak po ako. Hindi katulad ng katabing ito, itong publikanong ito, babaero, nagsusugal, maraming bisyo. Yan po ay maling pag-aayuno kung nagyayabang ka sa harap ng Diyos. Ang pag-aayuno, katulad na ng Ebanghelyo nung simula ng Kwaresma, ito'y palihim sapagkat gusto mong ngumiti sa iyo ang Diyos. At ginagawa mo ito, sakripisyo sa iyong sarili upang tumulong sa mga nangangailangan. Ang pag-aayuno ng ating Poong Senyor. Kabaligtaran po ito sa ating unang pagbasa sa Henesis. Nahulog sa tukso ang ating mga unang magulang, si Eva at si Adan. Kasi naman, nako, napakasarap nitong mangga. Pwede naman silang kumain ng kahit anong prutas doon. Napakasarap ng ubas. Napakasarap ng saging. Dumating ang ahas, ang pinakatuso sa mga hayop doon. Ang iba pang pamamaraan, ang estilo ng diablo. Talaga bang bawal kumain ng anumang punong kahoy ang bunga nito? Hindi naman, sabi ni Eva. Pinagbabawal ang kumain ng yung prutas na galing sa puno sa gitna ng halamanan. Ang iba pwede naming kainin. At kung kainin namin yon, kami mamamatay. Hindi. Hindi ka mamamatay.
magiging katulad ka ng Diyos. Ang galing po ng ahas. Sa presentasyon ng ating mga kabataan, bago ang ating misa, sabi ng manunukso, sapagkat yung nanay, di ba marami kang anak? Di ba nagugutom ang iyong anak? Kailangan mo ng pinansyal na tulong, di ba? Oh, ayan, may binulong. Kung mahina ka, hindi matatag ang iyong pananampalataya, ay susuko ka. Sa ating pangalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang ating unang mga magulang, si Eva at si Adan, nagkasala. Si Adan nagkamali, nasaktan niya yung Diyos. Ngunit si Jesus, ang ating pong Senyor, kung ano ang ginawa ni Adan, baliktad naman. Hindi naging masunurin si Adan, pasaway siya, ngunit si Jesus, masunurin sa kalooban ng Ama, at siya'y ating tagapagligtas. At sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, siya'y nag-ayuno at naghanda siyang upang maging matatag ang kanyang paglilingkod sa iisang Diyos. Kung ikaw ang anak ng Diyos, nagugutom na si Jesus. Ang kanyang tiyan ay medyo sumasakit na, nagugutom na. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay, mainit na pandesal ang mga batong ito. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa labi, sa bibig ng Diyos. Magaling ang demonyo. Dinala si Jesus sa taluktok ng templo ng Jerusalem. Nasusulat, magaling, nag-aral ang Diablo. Marunong sa kapitulo, bersikulo. Magpatihulog ka sapagkat nasusulat, pakaiingatan. Gumawa ka ng espektakular na pagtalon mula sa templo at hindi pababayaang masaktan ka. Nasusulat din, sabi ni Jesus, matatag siya sa kanyang pag-aayuno. Huwag mong subukan ang Diyos. Ginawa naman ng Diablo, dinala si Jesus sa isang mataas na lugar. Tingnan mo ang lahat ng mga kaharian. Yan. At mga kayamanan yan. Ibibigay ko sa iyong lahat yan. Basta magpatirapa ka at sambahin ako. Sabi ni Jesus ng matapang, lumayas ka, Satanas, sapagkat iisa lamang ang Diyos, siya lamang ang Panginoon na ating paglilingkuran. Ito, mga kapatid, ang layunin ng tunay at autentikong pag-aayuno, pagdadasal, pagdidisiplina sa sarili. Alam ito ng Diyos. Siya, ikaw at ang Diyos nakakaalam nito. At ikaw ay nagsasakripisyo sa iyong sarili upang tulungan ang iba. At ang mga kataga ni Jesus, tayo'y kakain ng pagkaing ibinibigay mula sa ang salita na galing sa labi ng Diyos. Hindi natin susubukan ng Panginoon kung hindi tayo'y titiwala, aasa sa Kanya. At isang Senyor, isang Diyos, ang ating paglilingkuran at ating pakamamahalin. Meron po akong tula. Ang tunog nito ay ayuno. Nazarenong sino, sumakay sa asno, hampas ng Romano, pagtaksil magkano, kalbaryong termino, sa langit ang trono, grasya niya'y pampuno, buhay niya'y abono. Panahong moderno, magsaksi paano, tayong Pilipino, biyaya
bigay ang talino, isa ang ating tono, at magpakatino. Kristo'y pan-ibino, Jesus nag-ayuno. Ayuno! Baybayin natin ang ayuno. N-O-A. 40 araw ang sakripisyo. Y. Yapak sa Via Crucis. U. Uminom at kumain na may disiplina. N. Nagdarasal at nagkakawang gawa. At huling letra O. Opo hanggang Kalbaryo. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, gawin nating banal ang Kwaresma para sa ating Poong Senyor. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat ng may gawang langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na layunin. Nanaon sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, nalulugdog sa kanan ng Diyos hanggang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at namamatay na Diyos. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika. Ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli at nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mangyaring umupo muna tayo. Masasaksihan po natin ngayon ang pagtatalaga ng mga lingkod ng Parish Music Ministry. Hihilingin ko po sa ating mga kapatid na itatalaga na magsitayo po kayo. Mga kapatid, ang bayan ng Diyos ay umawit ng pasasalamat at pagsamba sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating mga tinig, tayo ay nakikiisa sa buong sanlilikha sa pagpupugay at pagpupuri sa Diyos. Kayo mga naririto ay tinawag upang pamunuan ang sambayanan sa mga awit ng pagsamba at papuri sa Diyos. Kayo ba ay nangangakong maglalaan ng kakayahan at panahon
upang matapat na ganapin ang iyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon, lalo na sa banal na misa? Kayo ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng ministeryo ng musika? Igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ng tungkulin sa inyo ay iatas? Kayo ba ay nangangakong palaging magdarasal at magpapakabanal, gagamitin ang inyong kakayahan sa pagganap ng kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay ng Poong Jesus Nazareno na siyang humirang sa inyo bilang kanyang lingkod? Nawa ang makapangyarihang Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng pagpapala ang siyang magpatibay ng inyong pangako at ipagkalob na kayo ay laging maging matapat. Pagbabasbas. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo kami upang maglingkod sa iyo at magpuri sa iyo bilang isang pamilya ng simbahan. Masdan mo na may habag ang iyong mga anak na naglalaan ng kanilang kakayahan sa pag-awit upang kanilang magampanan ng tapat ang kanilang tungkuling pamunuan ng sambayanan sa pagsamba at pagpupuri sa iyo. Basbasan mo sila at dalisayin upang ang buong sambayanan ng simbahan, ang iisang katawan ng iyong anak ay magkaisang tinig sa panalangin at pagsusumamo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin ng buong pusong sumasampalataya ang lahat ng tao sa mabuting balitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang ating itutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga OFW at mga nangingibang bansa ay mabuhay sa salita ng Diyos at huwag lamang sa pera at ginhawa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mayayaman ay buong pusong mamahagi sa mga dukha ng mga bagay na kailangan pa nila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mataas na pinuno ng bansa ay sumunod sa ipinangangaral ng simbahan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa mga sandali ng tukso at pagsubok ay maaalala natin ang mga salita ni Kristong Panginoon sa kanyang mga alagad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin mapagmahal, huwag nawa kaming maniwala sa demonyo o sa ahas kung hindi kay Kristo ang iyong salitang nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Pinakayanan
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito at nagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. O
ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Announcement. Ngayon po ay National Migrant Sunday. Tayo po ay magkakaroon ng second collection bilang tulong sa apostolado at misyon ng simbahan sa mga nangingibang bansa at kanilang mga pamilya. Tumulong po tayo. Ngayong panahon ng Kwaresma ay inilunsad ng ating parokya ang Kwaresma, paglalakbay tungo sa pagbabalik loob. Ito po ay isang maikling Lenten pilgrimage dito lamang sa ating simbahan, kung saan nakatala ang mga gawain ngayong Kwaresma na makakatulong sa ating pagsisikap magbalik loob sa Panginoon. Ang mga booklet po ay makukuha sa ating mga pilgrims desk sa harap ng simbahan at sa Benedict Building. Ang mga makakatapos ng pilgrimage ay makakatanggap ng certificate. Makiisa po tayo sa gawain ito ngayong Kwaresma. Maraming salamat po. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ninyo ang mga daladala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang pangako nila nun sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. May picture taking po ang ating mga bagong naitalaga na lingkod sa Parish Music Ministry, kasama po si Father Benny de Guzman. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos.